para sa pagpapatuloy ng ating CLSS, pagninilay oo. ng CLSS ngayong gabi, tawagin natin ang sunod na maghahayag ng Pangalawang topic. pangalawang topic, ang pagliligtas, ang salvation. Amen. Walang iba ang gagamitin ng Panginoon. Ating kapatid, elder disciple, Brother Ray. Ray Bravo. Purihin ang Panginoon. Manatili tayong nakatayo. Yung mga masisipag, tumayo. Pwede ba magsitayo munang lahat, mga kapatid? At atin munang, may tutunghayan lang akong talata sa Biblia para may kaugnayan ito sa ating paksa na tatalakayin sa pagkakataong sa oras na ito. Colossians 1:13. He has delivered us from the dominion of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. Ito yung sa wikang atin. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ang salita ng Diyos. Manatili tayong nakatayo, humarap muna sa katabi, harap sa katabi. Sa likod, tumayo kayo. Tignan nyo yung harap sa katabi. May katabi ba kayo? Harap sa katabi, harap. Tignan nyo. Namumula pa ba ang pisngin yan? Pula pa ba ang labi? Diyan ako bilib sa inyo. Hindi natatalo ng ulan ang iyong mga make-up at lipstick. Ha? Kaya sabi mo sa katabi mo, sa kaharap mo, ang ganda-ganda mo talaga. Kaya, sabi mo, para lalo kang gumanda, makinig ka. Huwag kang dada ng dada. Anong sabi niya? Ay, taas ang kamay, dalawang kamay. Sinong mahal ng Diyos? Sinong gustong maligtas? Saan? Anong sa utang? Ay, taas ang dalawang kamay. Pagbilang kong 3, upo tayong sabay-sabay. Amen? Sabay-sabay ah. 1, 2. Wala pa. Dadalawa pa. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Manahimik tayo para kasi yung oras namin ay medyo compress. Maiksi. Kaya medyo yung pagbibigay natin ng pagtatalakay ay medyo mabilisan. Nasa ikalawang paksa tayo ng ating pong ginagawang Life in the Spirit Seminar. At ang paksa na nakaatang sa balikat ko ay paksang salvation o kaligtasan. Sabihin nyo, salvation. Anong ibig sabihin ng salvation? Anong ibig sabihin ng kaligtasan? Tapos na, uwi na tayo. Sinyo, shortcut nyo naman eh. Okay. Kapag sinabing salvation, in short, God saves us. Ulitin nyo nga. Sa Tagalog, kapag sinasabing kaligtasan, in short ay iniligtas tayo ng Diyos. Pero pwede nating expand yung kahulugan ng kaligtasan or salvation. Ang salvation ay kung ano yung ginawa ng Diyos, ano yung ginagawa ng Diyos, at ano po yung gagawin pa ng Diyos. 3 yun ha. Una, ulitin ko ha. Yung isa ay yung nakaraan. Ano ang ginawa niya?
Ikalawa, anong ginagawa niya at present. At yung ikatlo ay kung ano ang gagawin pa niya. Naintindihan niyo ba? Okay. Minsan kasi ang pagkaunawa natin sa salvation ay may kakulangan. Kasi ang iniisip natin minsan, kapag pinag-uusapan ng salvation o kaligtasan ay ito yung kaligtasan o kapatawaran sa kasalanan. O, di ba? Kapag napatawad ka na sa kasalanan mo, halimbawa, ikaw ay hinatulan, pero pagkatapos na nahatulan ka ay may umapila at pagkatapos na pawalang sala ka, naligtas ka, napatawad ka, di ba? So, ikalawa, mayroon tayong konsepto na ang kaligtasan ay hindi lang kapatawaran sa kasalanan. Ito rin ay pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ulitin nyo nga yun, pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sinong gusto doon? Pagtulog kayo, hindi kayo makakasama doon, sige kayo. Ikatlo na konsepto na ito yung madalas na pananaw lang natin sa kaligtasan. Kapatawaran sa kasalanan, pagpasok sa langit, di ba? Nakikita. Yun ang ating mga nakikitang konteksto kapag kaligtasan ng sinasabi. At kapag pinag-uusapan ang kaligtasan. Ikatlo, mayroon pang ikatlo, yung tinatawag nating kaligtasan sapagkat mayroon kang personal knowledge about Jesus. May mga tao, ganun ang claim nila. Sabi nila, ligtas ako kasi kilala ko kung sino si Kristo. Lahat tayo, kilala natin yun di ba? Alam natin yun. Pero, yun ay medyo may kulang sapagkat ang kaligtasan kapag pinag-usapan in the context ay, ang kaligtasan ay hindi lang para sa kapatawaran ng kasalanan, hindi lang para makapasok sa langit, hindi lang tayo ay makaroon ng knowledge about Christ, kundi more than that. Ang kaligtasan ay higit pa doon, higit pa sa pagkapatawaran ng kasalanan, higit pa sa makapasok sa kaharian ng Diyos, at higit pa doon sa tinatawag na magkaroon ng knowledge at kaalaman tungkol kay Kristo. Kung gayon, hindi sapat na tayo ay minsan ay pumapalakpak tayo, nagpupuri tayo, sapagkat ang katotohanan sa buhay natin, kapag tayo ay nakakakilala kay Kristo, hindi lang sapat na makilala natin siya, kundi may isa pang magandang gawin ng isang tao upang yung kaligtasan ay totoong maranasan niya ngayon din at dito sa lupa at dito sa mundo na ating ginagalawan. Aminin natin, mga kapatid, na nung tayo'y likhain ng Diyos at ang mundo na nilikha ng Diyos para sa atin ay mundo ng kapayapaan, mundo ng kagalakan, mundo ng kasaganaan, mundo ng pagmamahalan, mundo ng pagkakaisa. Subalit, hindi yan ang nararanasan ng maraming tao ngayon. Nagpapatunay lang na there is something wrong in this world. Na yung daigdig na ginagalawan natin na dapat nandoon yung ayon sa pagkalikha ng Diyos, ay hindi na yon ang ating nararanasan sa kasalukuyan. Taliwas na. Magulo na. Nang pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao,
doon na nakaranas ng problema ang sangkatauhan, kaya't yung kapayapaan ay nawala, yung pagmamahalan ay naglaho, yung pagkakaisa ay nawendang. Kaya kailangan natin muli na ito dapat ay mapanumbalik sa buhay natin. Kaya anong gagawin natin? Magandang tignan, magandang unawain na maamin natin sa ating sarili na mayroong problema sa ating mundong ginagalawan. Nakikita natin marahil at nababalitaan natin, no hindi man natin nakikita, yung digmaang nagaganap sa mundo. Maraming bansa nag-aaway-away, maraming mga casualties. Mabuti na lang ngayon, medyo may ceasefire na nangyayari sa iba. At yung mga pinagsisikapan ng mga matataas na pinuno ng mga ibang bansa ay na pagsisikap na pahintuin ng digmaan nawa ay matuloy upang hindi na magkaroon at hindi magpatuloy ang digmaan na nagaganap. Bukod doon, alam natin yung pag-iral ng kahirapan sa buhay ng tao. Marami pa rin na kahit ang teknolohiya, kahit na advance na ang teknolohiya na sinasabi natin, hindi pa rin yan na ibibigay yung hinahanap ng tao na kasaganaan, na kapayapaan, sapagkat hindi pa rin o hindi lahat ay napupunuan ng sikmura, kundi marami pa rin ang nagugutom at marami pa rin ang hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw. There is war, there is poverty, there is conflict, there is disunity in this world. Yan ang nakikita natin na umiiral ngayon. Na ayon sa binanggit ko kanina, taliwas sa pagkalikha ng Diyos ng mundo na dapat na kinalalagyan natin at dapat yon ang nararanasan natin. At ang dahilan kung bakit nagaganap yung mga digmaang ito, kahirapang ito, kawalan ng kapayapaan, ay alam natin. Ano yon? Siyempre, yung kasalanan na sinabi ko kanina. Kasalanan, nandyan ang evil, nandyan yung tinatawag na power of darkness. Ito ang lahat ng ugat. Ito ang ugat ng lahat pala. Kung bakit ang buhay ng tao na nilikha ng Diyos na napakaganda ay na-disrupt. Kaya kita nyo ngayon, ang daming mga sakit, ang daming addiction, ang daming corruption. Saan ba nanggaling yan? Bunga yan ng kasalanan. Gawa yan ng kaaway na ipinunla sa tao. Pang-aalipin ang kapangyarihan ng kadiliman, kaya't yan na ang ating nagiging buhay sa mundo. At hindi natin kaya yan, nalunasan ng ating buhay o iligtas ang buhay natin sa ganong kalalagayan. Bakit? Wala tayong kakayahan, wala tayong kapangyarihan. Mas malakas yung nakikita natin na umaalipin sa atin. Kaya kita nyo ang daming tao. Ako, naalala ko, ang tagal ko ring inalipin na ang tagal din akong inalipin ng bisyo. Kapag ako'y nalalasing, ang sabi ko, ayaw ko na kapag nahilo na ako. Kapag nagsusuka na ako, sabi ko, ayaw ko nang maglasing. Pero kinabukasan o makalawa, kapag nakita ko yung barkada at nagiinuman, nandoon na naman ako. Bakit? Naalipin ako ng bisyo. Kaya yung buhay ko rin ay disrupted din. Nawawalan na rin ako ng pag-asa dahil sa sitwasyon na kinakaharap naming mahirap na uri ng buhay. At yan ay maaring karanasan at nararanasan ng marami sa atin sa kasalukuyan. But the good news is, there is a good news that I want to tell you, brothers and sisters.
The good news is, kahit ang mundo ay disrupted at ang sanhi niyan ay kasalanan, kapangyarihan ng kaaway at si Satanas mismo, alam natin na dahil pa rin sa pagmamahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. He sent His Son Jesus. Ang Panginoon ay kanyang sinugo, ipinadala niya sa mundo, nagkatawang tao, makiisa sa atin upang tayo ay tubusin doon sa kalagayang hindi naayon sa plano at panukala ng Diyos nang tayo'y likhain niya. Kaya't yung binasa nating talata ay angkop na angkop. Inilipat niya tayo sa kadiliman, mula sa kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Salvation ay maririgin natin yung orihinal na pagkalikha ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Kristo. Na kapag ang tao nakilala niya at na-realize niya sa kanyang sarili na bakit ganito ang buhay ko? Bakit miserable ang buhay ko? Bakit hirap na hirap ako? May mga taong gano'n, kahit anong pagsusumikap sa buhay, hindi makaahon-ahon. Kayod sa gabi, kayod sa araw, kapos pa rin. Yung iba, nauubos ang pera at kinikita sa pagpapagamot dahil maraming sakit sa pamilya. Magkasunod-sunod, si tatay, si nanay, si kuya, si ate, parang nagbutas na buslo. Bakit? Sapagkat yan ay bunga ng pagkaalipin. Na madalas, ang kasalanan ang nagiging ugat at sanhi ng lahat ng ito. Kaya't ang kaligtasan ay kapag nakilala natin si Kristo, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, maririgin natin yung orihinal na estado na gustong iparanas ng Diyos sa atin noong likhain tayo. Kaya kita nyo sa lumang tipan yung paglikha. Nung ang ating unang mga magulang ay hindi pa sumusuway sa Diyos, nakita natin paraiso ang kanilang nararanasan. Subalit nung sila'y sumuway at nagkasala, alam naman natin kung anong ibinunga. Naghirap, nagdusa, nagpawis, at nakaranas ng paglayo sa Panginoon. At kaya't may salvation, may paksa na kaligtasan para ipaalam sa atin na kung halimbawa nakikita natin ang ating buhay na ang inire-reflect na buhay natin ay buhay na miserable at mayroon naman palang buhay na ganap at kasiyasiya. At nandyan naman ang Panginoon na handang ibigay ito, anong gagawin mo? Natural. Ang simpleng hakbang ay tatanggapin mo si Kristo, gagawin mong Panginoon ang buhay mo, at makakalaya sa kasalanan, makakalaya ka sa kapangyarihan ng kadiliman, makakalaya ka sa kaaway, at yan, makakapamuhay ka ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. At yan ay masasabi nating kaligtasan. Iniligtas tayo mula sa kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. In short, salvation is total reorientation of our life. Ang buhay natin na hindi maayos ay pwedeng maging maayos kapag tinanggap natin
si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Tatandaan natin, walang ibang magliligtas sa atin, walang ibang makapagbibigay ng bagong buhay, walang ibang makapagpaparanas sa atin ng buhay na ganap at kasiyasiya, kundi si Kristo na siyang tagapagligtas ng sangkatauhan. Mga kapatid, it's time to decide. Oras para magpasya tayo. Mananatili ba ako sa buhay na miserable? Sa buhay na punong-puno ng kasalanan? Sa buhay na alipin ng kapangyarihan ng kadiliman? O gusto kong maranasan ang isang buhay na ganap at kasiyasiya na kung saan ang namamayan sa buhay ko ay ang Kristong Panginoon na ating tagapagligtas. It's up for you to decide. Yumuko tayong sumandali. Panginoon, hipuin mo ang puso ng aking mga kapatid. Lalo na silang unang pagkakataon o unang nakadalo ng Catholic Life in the Spirit Seminar, na naway makapagpasya sila ng tama. Tama sapagkat nais na nilang lumaya sa pagkaalipin ng masama, sa kasalanan, at nais na nilang tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Patuloy mong samahan ang seminar na ito upang magbunga sa buhay namin at sa buhay ng bawat isa ng kaligtasan na iniaalok mo sa aming lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon at muli ating pasalamatan ang naging instrumento ng Panginoon upang ating maintindihan ang paksang salvation. Walang iba